So yun po mga idol, no? Isa mapagpalang araw po sa inyong lahat. Yun, nakauwi na po kami. At yun nga, umatras po kami. Gawa po ng hindi po namin kinaya yung persa nila. Umuwi po kami dahil hindi lang din po yun yung dahilan. Kundi wala po kaming naubusan na po kami ng pagkain. At kailangan po naming kumpletuhin yung ritual ng Black Magic. Para po may panglaban po kami sa kanila. Actually po, mga idol, may mga po kami, may mga dala po kami na akala po namin pinaknak dun sa pakikipaglaban namin sa kanila, no. Kaso nga lang nagkamali po kami dahil may ginawa din po sila na kakaiba dun sa, kumbaga na counterpart nila, may counterpart po sila dun sa mga paghahanda namin ginawa. Kaya po namin gamitin yung buong lakas ng Black Magic. Kaso nga lang, kalahati pa lang yung kabisado namin. Kasi pag pipilitin namin gamitin lahat, delikado po, kami yung makukontrol ng mahikang itim. Imbis na pumunta kami dun para magsagip ng buhay, baka kami naman yung i-rescue dahil mismong mga mga abilidad yung kalaban namin, no. At delikado din para sa tutulong sa amin pag nasa estado po kami ng kontrolado ng Black Magic, no. So yun mga idol, hindi pa po namin alam kung hanggang kailan po kami makakabalik kasi naghahanap pa po kami ng mga sangkap para doon sa ritual sa Black Magic para makabisado po namin lahat. At may dadalhin din po kami ng mga magagamit namin doon sa laban. Kahit po alam po namin kung paano sumpain yung mga kalaban, pero alam din po nila yun po yung ginagawa nila. Pag nasumpa yung mga kapangyarihan nila, alam din po nila kung paano po kami lalamangan, no? Kasi plano kami ng plano, pero yung kalaban nagpaplano din po yan. Kaya sa totoo lang, matindi na si Medallion. Okay. Matindi na siya. Ilang beses na po namin hinanapan ng paraan yung lakas ng Medallion, pero hindi na uubusan po ng alas si Medallion, no, mga idol. Lalo na at kasama na yung Mangkukulam. At hindi pa yan mga idol. Ngayon na nasa ilalim na nila ng kapangyarihan nila si Maui, yung time po na habang nagre-ritual po sila, gusto kong gumawa ng eksena para po maputol yung or hindi nila maituloy yung pagritual kay Maui. Kaso nga lang, ang naisip ko, kausapin ko si Maui dun sa mutya na nilagay ko sa utak niya, kasi nung time na takot pa kami na baka mag-traitor siya sa amin noon, yung mutya nilagay ko yun sa utak niya. Inorasyonan ko yun, nag-usal po kami nun. Tapos kahit kontrolado ko yung isip ni Maui noon that time na nagbago na siya, natalo pa rin or nasumpa pa rin ang kalaban, kaya nakapasok yung ritual nila sa pagkatao ni Maui. Kaya nadagdagan yung lakas nila at alas. Alam naman po natin kung gaano kalakas si Maui din pag nasa labanan. At alam din po natin kahit wala po siyang anting-anting,
maaari po na bibigyan siya or lalagyan siya ng malakas na kapangyarihan ng mangkukulam. At hindi din basta-basta yung mangkukulam na yun, Bunso, kasi habang si Maui lang yung nire-ritualan niya yun. Noon that time, pero parang parang naano ako na Hindi na ubusan ng lakas ng ano na yun. parang lugi ka sa kanya, di ba? Ang lakas ng mga ano niya, ng mga bitaw ng oras dun. Yan, nakita naman po sa video kung paano ko po sinipa ko yun para maano yung attention niya sa iyo, mawala. Tapos yun, hinila kita para umatras muna. Kasi delikado tayo nun Kasi akala ko mga idol nasa sitwasyon si Maui na parang nilalabanan niya pa yung mga gumugulo sa isip niya ng time na yon. Parang nilalabanan niya yung ritual ng kalaban. Pero wala sinanggaban niya nga ako Kaya nga, nakita ko yun. Para kung niresling ni Maui nun, ang lakas. Hindi ako makakilos. Buti na lang tinapon niya ako. Kaya yun, nakagulong ako papunta doon sa Paglingon ko, si Dudoy, ayun na. Orasyon na ng orasyon yung kunti na lang yun, Bunso. Talagang mahihipnotize na ka na sa buti na lang. Black magic yung ginamit mo. Kasi kung wala kang black magic nako. Tsaka buti na rin at di tumulong yung mga tauhan niya. Oo. Yun nga yung pinagtataka ko mga idol. Para bang ayaw nila makisawsaw sa laban ng commander nila, mga idol. Pero, di bale mga idol, lalaban po tayo. At gagawin po namin lahat para mabawi po yung kapatid natin at matapos po yung mga kalaban. At yun, unahin lang po muna namin yung mga problema namin dito. Hahanap pa po kami ng mga para sa ingredients po namin. Kailangan namin sa bundok. Ritual, tsaka pagkain din namin. Talagang pagdating sa mga ganyang usapin, medyo mahihirapan talaga kami. Kasi isa sa kalaban namin yung kahirapan po talaga mga idol. Lalo na ngayon magpapasko. Baka magpapasko kami nandun sa bundok. Kami dalawa ni Dudoy. Kasi hindi naman pwede na happy-happy tayo dito, pero Isa tayong kapatid na paano din naman tayo mag-happy-happy? Wala nga tayong wala. Eto nga mga idol, isa din po sa problema kaya hindi ako makakabalik agad dun sa exploration. Kasi hanap ako ng diskarte para mabayaran ko to kasi magtatatlong buwan na hindi ko na ito. Nabayaran tong bahay. At yun nga. Ano pa ng mga bata? Yung Christmas party. Sa pa daw? Sa December 18 daw yun. Yung Christmas party nila sabi ko sa kanila kagabi na hindi ko ma-promise kung makakasali kayo kasi wala talaga. Walang budget, walang bigas. Pero di bale. Laban lang tayo at alam naman po natin na hindi po tayo pababayaan ng Panginoon. Yung goal lang po namin ngayon labanan po yung yung hamon ng buhay. Hamon sa buhay namin. Yun lang po yung goal namin ngayon. Kasi pagtitigil din naman kami sa exploration or pabayaan na lang namin yung gulo. Hindi rin kami matatahimik gawa po ng pinupuntahan po kami ng mga kalaban. Kasi tinik po kami sa landas nila At sana magdagumpay po tayo mga idol.
kasama po namin yung mga presensya nyo, mga dasal nyo sa pakikipaglaban namin sa kanila. Hindi man po kami sigurado kung mananalo kami. At least na alam nyo po na lumalaban po kami para sa atin lahat, na mawala na yung gulo at isa pa yung kalayaan. May nagtatanong din po sa akin, mga idol, ano po talaga yung punto or ano po talaga yung point ng mga taong yan, bakit nila ginagawa yan? Gawain po ng mga ano yan, gawain po ng yung mga may itim na mahika na ginagamit po nila sa kasamaan. Pagre-ritual, nagamit yung buhay ng mga tao na inosente. Isa po yan sa tradisyon ng mga satanismo, no? Satanism. At balang araw po, kung sino man yung makakasaksi pagdating sa panahon ng labanan, orasyon sa orasyon, ritual sa ritual, wala nang baril na puputok, wala nang armas na pwedeng ipanglaban mo sa labanan, kundi orasyon sa orasyon na lang talaga. Tigal po, ganun. Darating po yung araw na yan, mga idol. Kahit nga sa Biblia ay mayroon pong Armageddon. Darating po yan, mga idol. At may maka-Diyos, may mga satanismo din, mga idol. Kagaya ng kagaya ng yung kinausap natin yung tauhan ni Medallion, yung sabi pa niya sa Bisaya na masaya daw sila pag Pag nakakapatay sila. Kung titignan po natin mabuti, mga idol, wala po silang Panginoon. Wala po sa isip nila na ang maawa. Wala po sa isip nila ang gaano ka-importante ang buhay ng isang tao. Ganun. Wala po sa kanila. Kaya hindi po kami nagdadalawang isip na kumitil ng buhay nila. Gawa po ng ayaw po namin na marami pa silang mabibiktima ng mga inosente. Gaya po ng mga bata. Galing papasok lang sa eskwelahan, tapos hindi nila alam pag uwi nila, yun na pala yung huling araw, gano'n. At may iba pa na nire-rape, tinatapon lang sa ilog yung iba, pinapatay, inaalay, gano'n. Yan po yung mga pinaglalaban natin na ayaw nating mangyari. Ayaw na nating mangyari. At explain ko lang din po yung late upload natin, yung hindi tayo masyadong nakaka-upload agad. Yun nga po, sabi ko na part dun sa load namin. Yan. At minsan, nasa panahon na critical po yung, may load nga kami, pero critical yung area. Hindi kami masyadong nakakatutok dun sa cellphone. Yung ginagawa na lang namin, nag-off cam kami habang minsan nga natutulog po kami sa yung kanal na kahit tumayo yung kahit nasa nasa harapan na kami ng kalaban, hindi kami nakikita kasi natutulog kami sa ilalim ng mga damo. Oo. Doon kami sa ilalim ng mga damo, tapos yung dinadaanan namin, inaayos namin para hindi nila makita yung mga footprint namin. Kaya ganun po ka critical yung sitwasyon. Na ganun ka delikado talaga. Buti na lang si Bunso, alam na din po niya yung limitasyon niya. Kumbaga, hindi siya magdadalawang isip kung alanganin siya. Pero hindi rin siya nagdadalawang isip
kahit alam niya na alanganin siya, pero alam niya kung paano lalabas dun sa sitwasyon kung darating sa point na magigipit na. Okay lang sana kung siguro kung hindi pa nadali si Maui, malakas yung ano namin, malakas yung teamwork namin tatlo. Kasi si Maui nakitaan ko yan ng ano eh, nakitaan ko yan ng pagiging agresibo, pero may diskarte din. Yun nga lang, may mga diskarte din siya na kailangan may kasama siya doon sa discarding ganun. Kailangan talaga ng grupo. Katulad natin, may diskarte tayo na kahit alam natin na delikado, pinapasok natin para lang sa kapatid natin. At least na ginagawa natin yung lahat. Tinatry natin yung best natin para ano yung kailangan gawin, ano yung hanggang ano yung makakaya natin para sa kapatid natin. At yun, sana lang mga idol na maligtas po natin maligtas po namin si Maui. At sana po matapos na po yung gulo para makapagsimula po kami ng panibagong journey sa mga buhay namin kasama yung pamilya namin. Kasi baliwala po yung pagbabagong buhay kung magbago ka man. Oo nga, dito na tayo, nasa kabutihan tayo, ayaw nating makasakit ng tao. Pero ang buong katotohanan po talaga parang nakatali lang tayo doon sa buhay na yun na gusto nating kumbaga binaliktad lang. Dati kang masama, nasa impluwensya ka ng kalaban, tapos ang kalaban mo naman yung mga mabubuti. Pero pag nagbagong buhay ka, lumipat ka doon sa pagiging mabuti, natatali ka din po doon sa sa buhay na kung saan ka galing, kasi makakalaban mo rin naman yung mga kasama mo dati. Nasa digmaan ka pa rin. Pero ang point po dyan mas mabuti na yung nasa kabutihan tayo kaysa doon sa alam natin na hindi tayo matatanggap ng Panginoon pagdating ng araw na pupunin na tayo. Pero ako noon, bunso, sa mananabas bilang Commander Lawi, yung mga kalaban talaga namin is yung mga masasamang mananabas. Yan yung Magkaiba yan noon eh. Dalawang grupo yan. Mananabas. Isang grupo yan noon. Pero may nag-tridor na ilang commander. Nagkaisa, kaya yun, gumawa sila ng masama. Parang nahati na sa dalawa, masama at saka mabuti na mananabas. Gumawa sila ng masama, dinala nila yung pangalan ng mananabas. Kaya pati yung mga mananabas na nananahimik lang or walang ibang hangad kundi protektahan yung mga inosente laban dun sa mga tulisan, mga magnanakaw na pumapatay or mga kidnappers, ganun. Naging masama na din ang tingin nila ng mga tao sa kanila. Kumbaga na lang sila, napektuhan. Oo. Kaya ngayon, katulad nito, mag-a-apply ng trabaho. Yun mangyayari. Mananabas ka dati. Diba? Commander ka pa nga dati. Kaya bawal ka dito. Hindi ka pwede ganito. Kasi pag usapang mananabas, alam po nila kung ano yung mga abilidad ng mananabas. So, pero yun lang po mga idol. Lalaban po tayo. At abangan nyo na lang po yung update namin tungkol doon sa pagbabalik exploration po natin. Unahin lang po muna namin yung problema namin dito. Baka mga ilang araw lang mga idol. At napapalakas din po kami. Hanap pa nga kami ng makakain ngayon kasi wala kaming bigas. At si Dudoy naman parang bibisitahin namin yung papa niya sa kanila kasi
yung pinag-iwanan niya sa papa niya. Pero hanap pa kami ng pangpamasahe doon pagpunta kasi medyo malayo pala yun. Oo, So, layo yun po. bakit doon mo nilagay yun? Ang layo. Ang layo naman. Okay. Pumuputok yung ano mo. Lalamunan. Yan. May ubo ka, sipon. Sipon lang. Parang napasobrahan ka ng orasyon ng ano. Kaya nga, Nagkukulang. sobrang lakas ng orasyon ng kulang na yun. Pero alam naman natin hindi sila mananalo kasi nasa panic tayo ng katarungan. So, yun mga idol, no? Nandito lang po muna yung update. Maraming salamat po sa panonood, pagdarasal ninyo para sa safety namin. At maraming salamat din po sa walang sawa ng suporta, pagmamahal, no, mga idol. At advance Merry Christmas po sa ating lahat, sa inyong lahat mga idol, no? At hanggang sa muling video, no, mga idol. Salute po kami.